Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po'y magninilay sa salita ng Diyos, ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay, ang salitawa. Ngayong araw po na ito, ating pong ipinagdiriwang ang Miyerkules ng Abo or Ash Wednesday. At ito rin po ay hudyat ng ating pagpasok sa panahon ng Kwaresma. At ang panahon po ng Kwaresma, mga kapatid, ay tungkol po sa pagsisisi at pagbabalik loob. Itong Kwaresma na to o 40 days ng ating paglalakbay ay paghahanda natin sa mga mahal na araw, lalong-lalo na ang ating Paschal Mystery Celebration, the Passion, Death, and Resurrection of our Lord. Kaya ang araw na ito ng Miyerkules ng Abo ay ito rin po nating araw ng abstinence and fasting, kung saan sa fasting po yung pagbabawas ng pagkain o one full meal lamang ay required po sa mga 18 years old to 60 years old, except lamang po yung may mga sakit o karamdaman. Ang ganoon din po sa abstinence, yung pong hindi po pagkain ng karne ay required po sa ating mga Katolikong 14 years old and above, except lamang po yung mga mayroong pong karamdaman na kailangan po nilang kumain ng karne. Mga kapatid, sa panahon na ito, ano nga ba ang pinapahayag ng Panginoon? Lalong-lalo na po ngayong abo ng Miyerkules, kung saan lalagyan po ng abo yung ating mga noo na mula sa sinunog na palm branches last Palm Sunday noong last year, at ito'y ilalagay sa ating noo at babanggitin na yung either repent and believe to the gospel o yung you remember you are dust and to dust you shall return. Ano pong pinapaalala sa atin? Unang-una, mga kapatid, ang abo na ito ay pagpapaalala ng ating pagiging tao. Pinapaalala sa atin na tayong mga tao ay may kahinaan at may mga pagkakataon na nagkaroon tayo ng maling desisyon, maling gawain sa buhay natin, pero hindi pa huli ang lahat. Pinapaalala sa atin ng abo na tayo'y mga tao at hindi pa huli ang lahat. Tayo'y nagkakasala at binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magsisi at magbalik loob sa Kanya. Na baguhin natin o itama natin yung maling mga ginagawa natin. Kaya po ang abo ay tanda ng ating pagiging tao. Pangalawa po, pinapaalala sa atin ng abo na ang panalangin, ang pag-aayuno at ang paglinimos ay ito'y mga pagsasanay, paghahanda ng ating puso. Sa panalangin, mga kapatid, ayon sa ating ebanghelyo ay tinuturuan tayo na mapalalim yung ating pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya ang panahon ng Kwaresma ay panahon na palalimin natin, palakasin natin, magbabad tayo ng oras sa panalangin, sa ating pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. Ang panalangin ay isang pagsasanay na puso na tayo ay mapalapit lalo sa Diyos. Pero minsan yung panalangin natin ay hindi maganda yung motibo natin. Baka nagdarasal lang tayo kapag mayroon tayong kailangan sa Diyos. Kaya yung pangalawang gawain ay yung pag-aayuno. Hindi lamang ito yung pagbabawas ng pagkain, pero yung pag-aayuno ay yung pagpigil natin sa mga masamang gawain natin, masamang pag-uugali, gaya ng maaari siguro yung katamaran natin o kaya naman yung mga hindi magandang lumalabas sa ating mga bunganga o yung hindi nating magandang pag-uugali o kaya naman yung mga kailangan nating tigilan o bawasan sa buhay natin na siyang humahadlang para tayo'y mapalapit ng mabuti sa Diyos. At hindi lamang po sapat yung tayo'y nagpipigil ng ating mga masamang gawain o ng mga desires natin na pwedeng makahadlang sa ating paglapit sa Diyos.
Kaya po sa ikatlong gawain, yung paglilimos, ay tinuturuan tayo na maging mapagbigay, na magbahagi ng pagpapalang tinanggap natin. Hindi lamang po tungkol ito sa pagbibigay ng pera, pero ito yung pagsasakripisyo natin para makagawa tayo, makatulong tayo sa ating kapwa-tao. Kaya po ang panalangin, ang paglilimos at ang pag-aayuno ay paghahanda ng ating puso. Panghuli po, ang abo po ay pinapaalala sa atin na ang pagbabago o pagbabalik loob ay dapat mula sa puso. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon ay narinig natin na huwag tayong maging pakitang tao na ginagawa lang natin ang pag-aayuno, pagdarasal at ang paglilimos para tayo sumikat kung palakpakan o hangaan ng ibang tao. Wala tayong ganyan matatanggap at hindi matutuwa ang Diyos sa atin kung yan lamang yung purpose natin kung bakit natin ito ginagawa. Mga kapatid, ang nais ng Diyos na ay sana yung ating gagawin ngayong Kwaresma na mga gawain ay ito'y nagmumula sa puso. Usapang puso po ngayon ang Kwaresma upang sa ganun ang paglilinis ay hindi lamang paglabas, pero ang kalinisan ay dapat nagmumula sa kalooban. Kaya dapat ang Kwaresmang ito ay paghahanda ng ating puso, ng ating kalooban upang sa ganon ay mas ma, makabuluhan yung ating pagdiriwang ng Paschal Mystery ng pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay ng Diyos. Mga kapatid, ano nga ba yung mga kailangan nating baguhin sa ating mga sarili, yung mga hindi magagandang gawain natin na kailangan natin itigil. Yan po ang iyari natin sa panahon ng Kwaresma upang sa ganon mas maging makabuluhan po yung ating pagdiriwang ng Easter celebration. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share at mag-subscribe sa Salitawa Facebook page and YouTube channel. Bulisang pinagpalang araw sa inyong lahat.